Huwag kayong maingay sa lugar na hindi kayo pamilyar. Story time. Sa Camarines Norte ito nangyari at piyesta sa amin nun. Nagsiuwian kaming lahat, magpapamilya, kasi yun ang hiling ni Lola sa amin. Na umuwi kami para magsama-sama kasi minsan lang daw mangyari yon. Kaya umuwi kaming lahat ng probinsya. Naging maayos naman ang biyahe namin. 2 van ang gamit namin, yung iba naman mga nakamotor. Alas 10 ng gabi kami bumiyahe, Manila to Bicol. Wala namang masamang nangyari sa amin. Nakadating kami lahat ng maayos sa bahay ni Lola. Mga 7 AM na ng umaga kami nakarating. Pagdating namin doon, nagkamustahan, kwentuhan, tapos nagpahinga na kami. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, bumili kami ng alak at pulutan para maiinumin kami mamaya sa handaan. Tapos mga alas 6 ng gabi, nagsimula na ang kasiyahan sa bahay ni Lola. Oh, Shot! Kumusta nga pala yung pag-aaral mo? Ang saya siguro nun. Uy, Shot pa! Malaki naman ang bahay ni Lola. May malawak siyang bakuran, tapos puro matataas na puno ang makikita mo doon. Tapos may isang pinakamalaking puno. Nasakop pa rin ang bakuran ng bahay ni Lola na maraming kwento tungkol sa puno na yon. Ang sabi ng ilan, may nakikita raw silang white lady doon at doon din daw sila nakakakita na nagpapalit anyo yung mga aswang. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, nakompleto na kaming lahat. Sobrang saya namin ng gabing to. Makikita mo yung mga bata na sarap na kumakain. At yung tito at tita ko, masarap na nagkukwentuhan. Yung mga pinsan ko naman, masayang nagkakantahan sa video okay. Hanggang pumatak na ang alas 9 ng gabi, biglang nag-iba yung hangin. Ang lakas ng hangin na yon, kakaiba yon. Parang bigla kaming binagyo, pero tumagal lang yun ng mga 10 minuto. Nagtinginan kaming lahat sa langit kung uulan ba, pero wala namang mga ulap. Kaya nung tumigil na yon, tinuloy ulit namin ang kasiyahan. Ng mga oras na to, hindi lang kami yung gumagamit ng video okay, pati rin ang ibang kapitbahay nila Lola. Pagpatak ng alas 10:30 ng gabi, dito na natapos ang kasiyahan namin. Nagligpit na kami ng upuan at mga kinainan. Kasama ko ang mama ko at yung 2 kong tita. Pagkatapos namin magligpit, lumabas sila kuya at 2 kong tito para magkwentuhan pa sa may bakuran. Hanggang maya-maya, nakaramdam na kami ng antok at nagpahinga na kaming lahat. Pero sa kahimbingan ng tulog namin, bandang alas 11:40 ng gabi, biglang may hindi kami inaasahan na mangyari. May biglang ng bato sa bubong ng bahay namin. Nagulat kami ni mama kung saan nanggaling yun. Pero hindi pa kami kaagad lumabas ng mga oras na to dahil kami lang ni mama ang gising. Sinilip ni mama sa bintana yon kung sino yung nang babato. Pagtingin niya, wala namang tao sa may bakuran. Pag alis niya ng bintana, biglang sunod-sunod na yung batong bumabagsak sa bubong. At napakalaki ng mga bato na yon dahil kita mong bumabaon yun sa yero. Hindi kagad nagising yung iba kong tito at tita dahil sa kalasingan. Kaya si mama, ginising na si kuya para silipin sa bakuran kung sino yung nang babato. Gumising ka nga dyan? Ma, bakit? Ano yun? At ang ingay, may nambabato sa bahay. Nung nalaman ni kuya, tumayo siya kagad at kinuha yung flashlight. Pagbukas niya ng pinto, inilawan niya kagad yung bakuran ni Lola. Tapos may nakita siyang tao, pero parang anino lang yung itsura nun. At nasa may malaking puno yun, nakapwesto. Hanggang biglang may lumipad na bato papunta kay kuya. Buti na lang, nakailag siya. Sinubukan niyang bawian ng bato yun, pero pagbato niya, parang wala namang nangyayari at parang wala siyang tinatamaan doon. Dito na nagising yung mga tito ko at dito na sila nagsilabasan at lahat nagdala ng sarili-sarili nilang itak. Ako naman, pinadala sa akin ni mama yung samurai para kung sakali, iabot ko raw yun kay kuya. Inikutan nila tito yung bakuran para walang kawala. Yun ang babato doon sa may puno. Tapos pinuntahan namin ni kuya yung puno. Nang malapit na kami, biglang nagtago yung taong parang anino sa puno. Tapos, biglang nawala yun. Nagtaka yung lahat kung saan nagpunta yun. Inikot na nila lahat, pero wala silang nahanap na tao doon sa malaking puno. Kinabukasan, naging maugong yung nangyari sa bahay ni Lola. Ang sabi na lang ng mga taga doon, mukhang naingayan sila sa inyo. Nagambala nyo ata sila. Sino pong sila? Mga
ibang nilalang na taga rito.